So sinagawan sa UAE ang mga aktibidad ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga OFW at pagpapatibay ng ugnayang Pilipinas at UAE, no ba? Sa kabilang sa dialogo ng Filipino community ang panangunahan ni First Lady Lisa Marcos, the working visit ni PBBM sa Abu Dhabi para yan sa Abu Dhabi Sustainability Week. Yon. So itong Abu Dhabi Sustainability Week na to, ito po yung pinagpapatibay dito at ina-update kung ano man yung mga ugnayan ng Pilipinas at ng UAE, di ba? At syempre pag sinabi nga natin na Sustainability Week, kasama po dito talaga yung OFW. So, ngayon ang maganda po kasi dito mga kababayan, no? Diyan po sa pangyayari po na yan, nakita niyo naman yung mga pictures na diyan, yung mga pictures na naka-share naman. Ang maganda po kasi dito po, no, napag-uusapan din po yung mga Filipino leaders sa community. Yun yung kasama yan. Yung dahilan kung bakit andyan din po si First Lady, bro. Diba? Kasi alam naman natin, no, na pag sabi mong UAE, andyan yung Dubai, andyan yung Abu Dhabi, na kung saan nga maraming OFW dito. So, napakagandang balita po nito kasi nga po, no, nakikipag-ugnayan ngayon si PBBM mismo, tsaka si First Lady Lisa Marcos dito po sa mga Filipino leaders ng community. So, ang point kasi dito, Papa Trix, no, kasi ako dati din ako OFW sa Middle East sa Kuwait tsaka sa Saudi. Bali 10 years ako OFW. So, malimit talaga, no, kapag meron talaga nauhuli or may problemang isang Pilipino na OFW, ang laging takbuhan talaga niyan is yung community na kinaaniban nito. So, marami yan. Hindi ko lang alam kung gaano kadami sa Dubai kasi hindi pa ako nakakapunta dyan. Di ba? So, tsaka bro, ito maisingit ko lang, bro. No? Sige. Alam naman natin sa ibang bansa, lalo na bandang ito, UAE, no, marami tayong mga kababayan na talagang hindi pinalad, no? Hindi pinalad. Sortihan kasi diyan sa totoo lang, sortihan yan. Hindi pinalad, kaya kamakailan lang may mga repatriation na naman na napauwi, no? Na tulungan po ng OWA sa pamumuno po ng ating OWA administrator, Attorney Patricia Ibon Kaunan, at ng DMW, no, si Hans Leo Kakdak, no, itong 11 na saan galing yan? Sa KSA, halo-halo. Saudi, halo-halo Middle East. Halo-halo. Kaya ito, no, napakahalaga itong ginagawa po ng ating presidente at ng ating First Lady, itong pakikipagdayagulo nila dito sa mga community leaders. So, bilang experience mo, bro, no, sa pagpunta mo sa abroad, ito baga community leaders na to, no, malaking tulong din ba to sa mga nila kapag may support ang gobyerno dito? Real talk ba gusto mo kasi real talk kasi sa mga community sa OFW, may legit at may budol din. May gano'n? Ganun talaga, di talaga nawawala yan. So, syempre, pag sabi mong community leaders, may budget. So, malimit yan. Pahingin akong budget, may gagawin tayo, ganyan. Pero, kaya doon sa mga FW yung community leaders dyan na budol, tigil-tigilan nyo na yan. Maawa po kayo sa mga kababayan po natin. Meron din palang ganun. Meron din talaga, oo. Pero mas maraming mga legit. Mas maraming mga legit. Na matagal na. Uuna sa mga OFW pupunta sa abroad, kung gusto nyo sumama sa isang komunidad dyan, tingnan nyo muna kung gano'n na sila katagal. Ayan ang importante. Kumbaga, kung yan 20 years na, 30 years na, so safe na yan. Ibig sabihin, may matatag na Oo. Pero kapag pagpunta nyo dyan, may mag-aalok sa'yo, nasama ka sa community namin, tapos nakita nyo bagong tayo lang, doon, mag-ingat kayo doon. Kasi malamang budol yan. Malamang budol yan. Kasi minsan naman kasi may perang OFW na bago, na gustong gumawa ng community. Mali naman natin, baka bukal sa kanyang kalooban ng tumulong. Merong ganon, di ba? So, gamitin natin yung yung kumbaga instinct natin para di tayo maloko. Pero bro, yung mga community leaders na to, katulad yan, yung pakikipagdialogo ng ating importante yan. First Lady. Importante ang kahalagahan nito, yung malaman. Yung kalagayan. Kalagayan ng mga kababayan nating OFW at mapagtibay yung samahan ng mga OFW ngayon na at least itong mga community leaders na to, at least may papakita nila sa mga kababayan nating OFW na meron tayong tulong mismo, rekta tayo sa ating presidente na itong tulong na ginagawa ng gobyerno natin, no? Yun ang maganda. Importante kasi yan kasi dito nila napapakita at napapahayag
kung ano ba yung mga problema ng OFW natin. Actually, madami po talaga yan. Sobrang dami ng problema ng OFW po natin. Kasi, tulad nga na sinabi ko nga kanina, swertihan yan eh. Minsan, mapupunta ka sa amon na salbahe. Nakakontrata ka. Anong gagawin mo? Dalawa lang pwede mong gawin dito. Magtiis ka o tumakas ka. Ayun, yung mag-TNT. Oo, yung magti-TNT ka. Ang problema, kapag nagtiis ka naman, paano kung babae kang maganda, nagkadama ka dun? Ay, ganun. Oo, mamalay mo, baka bigla kang... Di, nangyayari talaga. Speaking of Kadama, sa Kadama, ano ba ang mga meron dito sa Kadama? Di, Kadama, ano to? Kumbaga, ano ba yung... Parang Kadama kasi ito yung para bang shelter no? Hindi, Kadama, ano yan, ano bang ibig? Yung parang takbuhan ng katulong. Katulong Kadama. Di ba merong halimbawa, katulad yung mga... Hindi kasi, kapag tumatakas naman sila, yung mga tumatakas ba? Malimit naman na pinupunta nila embassy. So kung sa embassy sila, safe sila doon. O kahit nasabihin na wala kang kontrata, pero pag nasa embassy ka, hindi ka pwedeng hugutin ng amo mo doon. Ganun yun. For example, basta gano'n kasi natin yun, territory natin yun eh. Kumbaga, hindi basta-basta pwedeng pumasok doon kahit sino pag nandun ka sa embassy. Yun, kumbaga maganda pala ito na napag-uusapan ito sa mga pagbisita ng ating presidente at ng ating first lady dito sa UAE na kung saan kung ano yung mga maidudulog nilang problema pangailangan. At kasamang OWA diyan kasamang OWA, di ba? Tsaka di lang yun, kagandahan lang doon. Ang kagandahan sa ginagawa po ng ating presidente, yung pagpunta niya diyan, pagbisita niya yan, tulad na lang yan, yung weekly nila. Yung sabi ko kanina. Itong weekly sustainability. Sustainability week. Sustainability week. Pero kagandahan nito, bro, nakasama ang ating mga ahensya ng gobyerno tulad ng DMW at ng OWA na kung saan at least dito nakikita ng mga OFW na kung ano yung mga kailangan serbisyo na pwedeng maibigay. Akala kasi ng presidente. Akala kasi ng ibang mga kritiko ni Presidente Bongbong Marcos, gumala na naman si Presidente. Hindi diba? Hindi yan ganyan. Kasi dapat bago mambintang, dapat may ebidensyang nagbabakasyon ang presidente. Ang problema kasi, yung mga pictures po na yan, ebidensya po yan na pumunta po si presidente para magtrabaho. Tama. Diba? Kaya minsan kasi medyo gamitin natin yung critical thinking natin bago mambintang. Medyo kulang ata sa critical thinking yung mga kritiko ni PBBM. Kaya nga bro, pansinin mo bro. Sa lahat ng lakad ng ating mahal na Pangulo, laging may makasama siyang mga cabinet secretaries tulad ng, di ba, pagpunta, lalo na pag nandito sa Manila, nasa Cebu, sa nandiyan kasama nila ang mga DSWD, DOTR. Kumbaga, alam mo bro, na isa lang sana gustuhan ko sa ating presidente sa ginagawa niya, sa lahat ng mga ginagawa niyang proyekto, programa, kasama niya itong mga ahensya ng gobyerno na kung saan mas lalong na-expose itong mga secretaries na to sa mga Pilipino para nakita nila na eto magtrabaho kayo at kasi ang sipag ng Pangulo di ba? Nakikita mo kahit saan sa mababalita mo, mapapanood mo lalo na sa mga mainstream media kung nasaan ang Pangulo, nasa likod niya lagi itong mga cabinet secretaries niya. Lalo na to madalas ko nakikita diyan mga nasa PCSO. Si Mel Robles, Mel Robles. Si Gatchalian. Gatchalian. At kasi sa DepEd, madalas. Si Angara. Diba? Pero kasi depende sa programa Kung yung programa tungkol sa edukasyon, syempre kasama niya dito si Secretary Angara. Diba? Syempre pagdating sa relief goods, syempre DSWD si Secretary Rex Gatchalian. So dito sa OWA, si PY Kaunan. Tsaka Patricia Ibon Kaunan. Ay nang kasama niya diyan, di ba? Tsaka si Hans Leo Kakdak. Si Kakdak nga pala, si secretary, no? Pero isa lang sa maganda dito, bro, no? Bilang sa'yo, ano opinion mo, bro, no? Sa yung mga ganitong expose itong mga to sa mga kababayan natin. Katulad yan, pag sinabing OFW, andyan ang Pangulo. Ito yung maganda dito, Papa Trix. Alam ko tanong mo dito. Kasi at least ito, si Presidente, pag pumunta dyan sa isang bansa, alam mo may tulong na mararating. Tama. Pero kapag yung isa naman pumunta sa ibang bansa, yung kanyang, di ba? Alam na. Alam na. Wala nang gagawin po yan kundi kakantalan ng
ng Bed of Roses. Tsaka, ano ba yung kanta niyang isa? Apoy. Apo. Ano ba yun? Ano ba yung lyrics? Ang daming lyrics nun? Hindi mo tanda. Baka pag kumanta ko dito, bawala yung mga manunood sa atin. Pero, hindi ba ganun, di ba? Pag si Presidente pumunta sa ibang bansa, alam mo may trabaho. Ayan, ginagawa niya, may picture, may video. Di ba? Pag yung isa naman, kakanta lang. So, anong nakuha ng OFW? Oo, tama. Wala. Pag ganito tayo Stephen nito, pag ganito tayo. Ay, di, bro, napag-usapan na rin naman natin ang ang OWA at ito yung pagpunta ng ating mahal na Pangulo, no? At least para sa alaban na rin ng ating mga kababayan, mga OFW, no? Kamakailan lang po, mga kababayan, may 11 na po ng mga nga pala, nung nakaraan, natin, no? Na repatriate na po, no? Dahil dito, iba't ibang lugar to, na kung saan, kumpleto sa Ricardos ang itinulong po ng ating OWA at saka ng DMW, cash assistance, tsaka mga pansamantalang shelter muna, binigyan sila ng matutuluyan muna habang sila ay inaayos pa yung mga ticket nila pauwi sa kanilang mga probinsya. Napakaganda po ng ginawa po ng ating syempre kasi Papa Trix, hindi naman sila pwedeng pauwiin mo na ng probinsya ng ganun lang. Ganun lang, So diba? kailangan ng kailangan ng programa diyan na magsimula sila ulit. Kasi especially naman na pag kayo nga po yung nabigo bilang OFW, trauma po talaga yan. Nakakatrauma po talaga yan. Ewan ko lang sa iba, medyo malakas ang loob. Parang okay lang yan, ganun sila eh. Pero malimit talaga, trauma talaga yan. Sipin mo, di ba? Lumabas ka ng bansa para magtrabaho, puno ka ng pangarap. Pagdating mo doon, impyerno. Siyempre, pagbalik mo dito, ba't ganun nangarap ako, at sumunod naman ako sa batas sa pagproseso, ba't ganun nangyari sa akin? So ngayon, dito na po papasok yung OWA para magkaroon sila ng programa, para nga hindi naman basta-basta pauwiin itong mga OFW po na ito na sige na, uwi ka na. Hindi naman pwedeng ganun yun. Palagi may programa po yung OWA dyan sa mga napapauwi nga po dito sa Pilipinas. No? Ganyan po kaganda ang ating gobyerno ngayon. Tsaka kumpleto, cash assistance, mga food packs, may mga binigay. Kapag sisimula ng negosyo. Yan ang importante. Hindi lang doon natatapos. Dahil bukas pa ang OWA at ang DMW, bro, sa mga ganitong nare-repatriate ng mga kababayan nating OFW na in case na gusto nila magbalik uli trabaho, at least andyan na ang OWA nakagabay sa kanila. At least napaghandaan sila ng OWA para makabalik ulit sa lipunan. Mentally, physically, tsaka financially na rin. Tsaka may dagdag ko na rin, bro, sa mga kababayan pa nating mga OFW na nakakaranas ng mga ganitong pagmamalupit or merong problema sa kanilang pinagtatrabahuan, wag ko kayo mag-alala dahil ang bagong Pilipinas po sa pamahalaan, sa pamumuno po ng ating OWA Administrator, Atty. Patricia Ibon Kaunan at ng DMW, Hans Leo Cagdac, may mga programa po na mas napapabilis yung pagtulong katulad sa mga kababayan natin dyan na kung kayo po ay may mga panawagan o meron kayong mga kamag-anak nyo dito sa Pilipinas at may nababalitaan kayong may pinagdadaan ng problema at walang mahingan ng tulong ang inyong mga kamahal sa buhay sa ibang bansa na pagmamalupitan o may pinagdadaan ng problema, dumulog lamang ho kayo dito sa OWA at sa mga kung saan kayo malapit, no, or sa DMW para babigyan kaagad ng pansin dahil inaaksyonan ho kaagad yan ng ating pamahalaan, lalo na itong sa bagong Pilipinas po ang gusto ng Pangulo kailangan ang gobyerno ang kumbaga lumalapit na sa mga kababayan natin kumbaga nasa inyo na lang ho yung gawa yung nasa inyo na lang po yung pansin na kailangan makipag-cooperate kayo, makipagtulungan ho kayo sa ating gobyerno. Di ba? Katandaan natin na kahit saan naman tayo naroroon, may gobyerno po talagang handang tulungan tayo. Kahit dito sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa, di ba? So yan po yung mga kailangan po natin tandaan sa mga dating OFW, sa mga OFW. Kasi ako talaga kung ano man yung kinakarap ng mga OFW ngayon, medyo relate po talaga ako. Kasi 10 years po ako OFW. So nakita ko po halos lahat ng mga naging problema diyan. So simula sa mga nagtagumpay, 'di ba? Simula sa mga yumaman pagiging OFW, sa naging okay lang na nakapagpatapos yung mga anak,
Kasi hanggang sa tumanda na lang na OFW na same lang ang sweldo, hanggang sa bumagsak, hanggang sa mga hindi nagtagumpay. Yun So, yung nakakalungkot, bro, no? Yung mga matatagal lang OFW, tapos yung hindi gano'n nakapag-ipon, pag uwi nila, hindi na, ibang marami ng sakit na inaabot kasi marami alam mo kasi marami ring OFW. Alam mo kasi Papa Trix, na no? diba? Napakadali lang kasing sabihin na sige, mag-ipon ka na mag-ipon para hindi ka na mag-abroad. Napakadali sabihin nun. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na nandiyan ka na, hindi talaga mahirap talaga kasi naranasan ko yan eh. So, 1 year ka na sa abroad, 2 years ka na sa abroad, yung ipon mo, sabi mo ipunin mo yan, huwag mong gastusin dito, pwede ba yun? Diba? kahit sabi mo ipitin mo ng ipitin yan, andito ka eh. Hindi pwedeng, minsan ko na lang makasama yung pamilya ko, hindi pa kami mag-i-enjoy. Oo. Di ba? So, pagdating mo naman, pagtapos na yung bakasyon mo, balik ka na namang abroad na wala kang pera. So, ganun lang yung cycle. Kahit sabihin mo na mag-ipon ka, pero hindi talaga eh. Kasi 1 taon ka, 2 taon ka na sa abroad na hindi mo nakakasama yung pamilya mo. So, siyempre, pag nagbakasyon ka, susulitin mo yan. Di ba? Buti sana kung sumusweldo ka na sobrang laki, makapag-banding kayo dito ng may gastos, tapos may ipon ka pa. Kung malaki yung kinikita mo. Malimit naman kasi talaga dyan, sakto. Napakaswerte nyo lang talaga. Siyempre, kung kayo professional, talaga malaki talaga sa sweldo nyo dyan. Diba? Mga lamang mga 6 digit. Pero kung kayo isang, for example, yung walang, hindi nakatapos. Kung for example, kadama, diba? Yung mga housemaid. Housemaid. Malimit dyan. Ngayon, maganda yung ginawa, no? Naging 23,000 ata sila ngayon. To 28,000. 28, no? Na dating, magkano lang dati? 15,000 lang dati. Mababa 16 ata. So ngayon 28,000 na sila. Pati yung mga waiter dati. May ito sa mga kung meron makakapanood nito na taga Saudi, yung mga nagtatrabaho sa Herfy. Herfy. Ang sweldo lang nila, McDonald's din pala, oo. Ang sweldo lang po nila diyan 12,000 pesos kada buwan. Ang baba. 12,000 pesos kada buwan ang sweldo nila diyan. So sinasabi dapat sila 20,000, hindi po natutupad 'yun. Di natutupad yun. Yung mga kaltas-kaltas, mga ganun. Hindi talaga, ganun talaga. Siyempre, mga desperado, tatanggapin na lang nila yan. Kasi di ba may mga abroad din na wala silang binabayaran pag yung maganda, doon, kunwari, kung sa Middle East, kung yung trabaho ninyong papasukan restaurant, mas maganda local yung pasukan ninyo kaysa international. Bakit naman? Kasi mas malaki magpasweldo yung mga local. Yung mga Arabo na nagnegosyo mismo dun sa lugar nila. So malaki yan. Kasi pag international yan, like McDonald's, basta yung mga ganyan, mga Burger King, yan. Mababa talaga ang sweldo dyan. Mababa talaga. Pero may mga naman. Hindi ko lang kung totoo kasi tinatanong ko sila eh. Ayun ang malimit, ganun ang sagot sa akin, ganun. Sa Saudi yun. Pero pag sa Kuwait ka, medyo mataas ang sweldo ng mga McDonald's doon. Pag sa Saudi ka, maliit talaga. Pero pag pagpasok mo ng Kuwait, medyo mataas. So ganun. So basta yun mga kababayan, no, tandaan po natin no, na every time po na sa tingin po natin na kailangan natin ng tulong ng gobyerno, wag po tayong makakamali, wag po tayong mahihiya na lumapit sa ating nagkamali ng gobyerno. So syempre alamin po natin kung saan po yung opisina ng OWA sa kada sa bansa na pupuntahan natin. Alamin po natin